So ayan mga Lodi, may nagtanong about sa Crop Bites kung okay ba daw mag-invest. So may pros and cons pa rin siya. Itong game na to ay slowly but surely. Okay, nung una nag-start pa lang, pakonti-konti yung mga players, pero ngayon pataas ng pataas hanggang ngayon. Hindi katulad ng ibang games na ang daming players, ngayon pababa na ng pababa. Example yan is Axie Infinity. From 2 million per day yung mga players nila, pero ngayon pag check natin yung kanilang players online ngayon is nasa 29,000 na lang. So yun yung pagkakaiba pag ikino-compare ko sa ibang games. Ang Crop Bites ay maganda naman siya, pero affected pa rin siya dito sa pagbagsak or dito sa bear market. So alam naman natin na muntik nang umabot ng $2, pero ngayon bagsak siya ng negative 98%. So andito na siya, oh. Nasa 0.05. Nung nasa $1 siya, maraming naka-hold dyan. So pag dito ka bibili at magbubull run next or next year or next year, pag hino-hold mo at linalaro mo, siguradong magpa-profit ka. Isa pa na dahilan na sabi ko madali lang ito umakyat kasi nga itong max supply niya is 500 million lang. Ano lang yung 500 million compare sa mga ibang tokens na umaabot ng mga billion. Okay, itong 500 million madali lang yan makuha, kaya mabilis yung pag-akyat niya. Nabawasan pa yung 500 million kasi nga nagbe-burn sila ng token. Ngayon, pag pumunta ka dito, nakita mo to, meron akong 10 alaga. Ayan o. 10 animals na goat, 12 na mga manok, at saka 6 na baka. Ngayon, ang napapakain ko lang ito lang. Kasi nga, yun lang yung kayang i-produce ng itong mga tanim kong corn at saka itong mga tanim kong apples. Okay? So, yun lang kaya nilang pakainin itong dalawang to. Itong mga manok ko at saka itong baka ko. Ngayon, ang problema dito, hindi ko na mapakain to, kaya pag tignan mo yung health nila, parang tagutom na sila. So para may restore mo yan, kailangan mo silang pakainin na medyo matagal para babalik yung kanilang health. Pag aabot ng 80 yan, doon na mag-start mag-produce ng milk. Katulad nito, nagpo-produce siya every time pinapakain ko siya. Okay, nagpapakain ako sa kanila kasi 100% yung health niya. Pag bumagsak to ng 70, hindi na siya mag-produce ng egg. Same thing dito sa cow ko. So makita mo dito, pakainin ko itong 6 na cow ko, pinapakain ko sila ng 30 na corn, 12 na tubig, at babalik sa akin ang milk na 30. So di ko ilang calculate yan, pero nakikita ko naman na nagkaka-profit ako. Ayan, makita nyo dito. Nakuha ko lang yan sa pagpapakain sa kanila. Pag pinapakain ko to, binibigyan ako ng itlog. Pag pinapakain ko to, binibigyan ako ng milk. At makikita mo dito, ang ginagawa ko, binebenta ko lang siya every time bababa yung difficulty level. Nung umabot ang 1.4, doon ako nagbenta. Ngayon, 1.42. Ang ginagawa ko lang, single extract. Meron akong milk na 468. Pag ilagay mo 468 dyan, 468, ang conversion niya ngayon is meron akong 56 CBX. So, 56 ang makukuha ko dun sa milk na naipon ko. Ngayon, pupunta ka naman dito sa egg, mga 936. 56 din. 936 is 56 din. So, ibig sabihin, mga 100 plus ako na CBX na makukuha dun sa mga naipon ko sa pagkuha ng egg at saka milk from dito sa cow at saka dito sa mga chicken. Huwag mo lang hayaan na bababa yung health nila. Eto, wala akong nakukuha dyan kasi nga bumaba yung health niya hanggang nag-negative na ata. So, papakainin ko lang to pag nakabili na ako ng lupa para tamnan ko ng mais. Para sakto lang, hindi ako nagigipit kasi once na nagipit ako, okay, wala na akong may pakain next sa kanila kasi nga 3 yung pinapakain ko. Lahat sila madadamay, bababa yung health nito, bababa yung health, wala akong makukuha. Kaya isinacrifice ko na lang to na huwag ko munang pakainin. So, pagdating ng araw, pag makabili na ako ng lupa, ito lupa. So binabantayan ko mabababa ng mga 1,000 plus para doon ko bibilhin. Nasa 2,399 pa siya. Bumagsak na nga ng 12.19%. So once nakuha ko to, enough na siya na pakainin ko yung lahat ng animals ko at mag-produce sila ng milk. Pero syempre, hindi agad-agad mag-produce ng milk itong 10 animals ko. Bakit? Kasi nga, tignan mo naman yung health nila. Nasa 0.18 na. So matagal-tagal ko pang papakainin to bago niya ma-reach yung 80 at doon na siya mag-produce ng milk para sa akin. Other ways pa para maka-earn ka, kasi maraming mga strategy dito. Wala lang talaga akong strategy. Basic lang sa akin. So, harvest lang ginagawa. Pakain, then kuha, pakain, then harvest ito, and then
giling, mga ganun. Okay, ngayon pupunta ka dito. Nagbenta ako kanina ng tubig. Ito, November 4. Kanina lang yan. Ayun, completed. Nagbenta ako ng tubig. Mga 185 na tubig. Pinigyan ako ng 12.58 na CBX. Ganun lang. Kung anong meron ka, pwede mo siyang ibenta. So, katulad nito, fruit feed. Ang isang fruit feed is umakyat. Mga 1 CBX 1.48. So, magsisell ako. Meron akong 84. Pero kailangan ko to pampakain pagdating ng linggo. So, ang ibebenta ko lang muna, magbebenta tayo ng fruit. So, meron pa naman akong ipapakain pagdating ng linggo kasi 25 lang ang ibenta natin. Yun yung minimum na pwede mong ibenta. 25 na fruits, ibebenta ko. Ngayon, makaka-receive ako ng 37 CBX. Sell natin. Order was created. Open order. So, antayin mo lang yan kung mabebenta. Umakyat na kasi nga, malapit na naman yung linggo. Tagpapakain naman ng mga animals ng fruits. Makukuha yan, automatic ma-add dun sa account mo once na nabenta yan. Ang maganda kasi dito is kahit nauna ka, kung tamad ka, wala kang makukuha, walang may produce yung mga animals mo kung hindi mo papakainin or hindi ka magtatanim or hindi mo didiligan. At ang maganda dito, walang yung sobrang paglalaro. Parang yung magbabad talaga yung kailangan ng scholar. Hindi mo na kailangan scholar dito kasi nga limited lang yung gagawin mo. Okay, pakainin mo lang yung mga alaga mo. Depende kung gaano kadami. Okay, meron pa dito kung gusto mo lagyan ng horse, ng pig at mag-provide yan ng kung ano-ano. Pero ito naman, truffles ata. Okay? Tapos pwede kang magtanim. After mo nagawa ang lahat yun, wala ka nang gagawin. Yun lang. Hindi ibig sabihin, magbababad ka ng oras na nilalaro mo to tapos meron kang makukuha reward. Hindi ganun yun. Kung ano lang yung amount or yung mga asset na nabili mo, yun lang yung magpuproduce ng reward sa'yo. Ganun lang kasimple. So, walang paunahan dito. Kahit ikaw yung pinaka-early player dito, kung tamad ka or hindi mo mini-maintain yung farm mo, magiging kawawa ka, wala ka makukuha. So, i-maintain mo lang yung farm mo, gawin mo yung dapat mong gawin, then makakasurvive ka. Especially ngayon, kung gusto mong mag-invest, pag pumunta ka dito sa Crop Bites, nasa 98% siya. If naglalaro ka talaga, gusto mong laruin, then mas maganda ngayon na bumili ng asset kaysa nung time na nasa $1 siya. Okay? Continuous pa rin yung pamimigay nila ng asset. So, yung asset niyo, NFT yun na pwede mo magamit pero hindi mo pwede siyang ibenta. Basta matapos mo yung mga task na pinapagawa, kailangan mo kumpletuhin magtanim or i-harvest ito within 7 days. Kailangan mong papakainin to mga animals. Wala kang matatanggap na reward pag nag-sign up ka ngayon tapos after 30 days hindi mo na kompleto yung task, wala kang makukuha ang reward. So, kailangan mong tapusin. So, kung gusto mong i-try, may link sa baba, okay? At kung nagustuhan mo, din maganda. Ang Crop Bites, ito yung isang game na nakikita ko masusustain in the long run. Bakit? Kasi nga, yung structure ng game ay maganda, balance na balance. So, yan Lodi, kung gusto nyo i-try ang Crop Bites, meron link sa baba, okay? So, yan lang and thank you so much for watching. Bye!